Ang sanggol na ito ay ipinanganak lamang bilang isang bilyonaryo. Nakahiga ka sa gintong duyan. Nakasabit sa ulo ang mga barya at diamante. Ang mga kagamitan sa pag-inom ng gatas ay gawa rin sa ginto. May personal butler ang bata. Araw-araw na pinaglilingkuran ng mga tagapaglingkod. Nanghiram din ng pera ang presidente sa bahay niyo. Ito ay isang napakayamang pamilya. Very harmonious din ang pamilya niya. Gaano man kaabala ang ama, hindi niya nakakalimutang makipaglaro sa sports kasama ang kanyang anak. Nagtayo si Richard ng baseball field. Mag-imbita ng mga kilalang tao na sanayin ka. Nakaunat ang mga kamay, nakayuko ang mga binti. Pag-indayog ng balikat. Lakas tayo, minsan pa. Taas at baba. Iunat ang iyong mga braso sa kaliwa, pagkatapos ay pakanan. Bakit hindi siya nagagalit? Hindi kinakailangan. Isang araw, napadpad si Richie sa isang mahirap na lugar. Dumating ka para dumalo sa seremonya ng pagbubukas. Sa kanyang talumpati, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng basketball. Kaya interesado siya at gustong sumali. Ngunit pinigilan ito ng mga gwardiya at mayordomo. Sa unang pagkakataon nalaman ito ni Richie. Kahit anong gusto niya. Ngunit wala kang kaibigan na mapaglalaruan. Gusto ni Richie na anyayahan ang kanyang mga kaklase na maglaro sa bahay. Pero mayaman din silang mga anak. Isang taong nakikipagkalakalan para sa isang negosyo. Ang isang tao ay dapat magkaroon ng pulong ng konseho. Sa kanilang mga mata, kumikita lang. Dahil walang pagkabata, naalala ni Richie ang mga mahihirap na bata. Sila ay mahirap ngunit napakasaya. Kaya muli siyang kumuha ng Rolls Royce sa mahirap na lugar. Nagpa siya na makipagkaibigan sa mga batang ito. Tingnan mo ang rich style ni Richie. Ang mga kawawang batang ito ay hindi nambobola, kinukutya nila siya. Pero sobrang bait ni Richie. Gumamit siya ng isang pangkalahatang pagpukaw na umaakit sa atensyon ng isang batang babae. Gusto nilang tumaya ng basketball game kasama ka. Paano ang taya 1-0? Okay, mukhang medyo malaki ang taya. Sumasang-ayon akong tumaya ng 1-0-0-0-0 US. Hindi 1-0-0-0-0 US. Ito ay 1-0 US. Oh, ito ay 1-0 US. Sige. Akala ng mga bata ay madalas layaw si Richie, kaya wala siyang lakas ng loob. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naka-home run kaagad si Richie. Kahit na si Richie ay hindi nakatutok sa sinuman. Pero galit pa rin ang babaeng ito. Sinabihan niya si Richie na kunin ang pera dito. Yayayain pa sila ni Richie pauwi para maglaro. Malamig na tanggi ng dalaga. Walang sinabi si Richie. Umalis siyang bigo. Ang araw na pupunta ang buong pamilya para ipagdiwang ang kaarawan ng reyna. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Richie, nagpa siya si nanay na manatili siya sa bahay. Maingat ding inihanda ni Cadbury ang mga regalo para kay Richie. Lumabas si Richie para manood. Ito pala ay ang mga bata sa mahirap na kapitbahayan. Bakit hindi nila ito tinanggap noong una? Sumasang-ayon ka ba ngayon? Inilibot sila ni Richie sa kanyang bahay. Talagang naramdaman ng mga batang ito kung ano ang pakiramdam ng maging mayaman. Roller coaster, astig. Nakakatakot, mukhang napakalaki. Astig niyan. Noong nakaraang Pasko ay ibinigay ito sa akin ng aking ama. Napaka-interesante. Tingnan mo ang taong iyon. Laruan lang niya ang roller coaster. Salamat sa mga bonggang kasiyahang ito. Matagumpay na naakit ni Richie ang mga bata. At ikaw mismo ang may pinakamasayang araw. Sinong nagsabing hindi ka mabibili ng pera? Lahat ng ito ay peke. Sa sandaling ito, nagdadala ng masamang balita si Cadbury. Naaksidente ang private jet na lulan ng mga magulang ni Richie. Ang gene sa bahay ay hindi rin mahanap ang kanilang signal. Ito ay talagang isang peking eksena sa aksidente. Ang taong gumawa nito ay ang tiyuhin ni Richie na si Van Dove. Hindi man lang iniisip ng makina. Gustong mawala ang pamilya Richie. Si Van Dove ang magmamana ng buong property. Pero hindi siya makapaniwala. Sa huling minuto, hindi na muling nakasakay si Richie sa eroplano. Dapat tumakas. Sa pagkakasunod-sunod ng mana. Natural, si Richie ay naging may-ari ng napakalaking kayamanan. Ang pinakabatang pagkuha ng kumpanya sa kasaysayan. Bagamat si Richie ay 1-0 taong gulang pa lamang na bata. Ngunit nag-aral siya ng business administration mula pagkabata. Mahusay na pamahalaan ang kumpanya. Sinakop pa rin ang mga tagahanga sa pulong. Gawing redundant ang Van Dove sa kumpanya. Galit na galit si Van Dove. Naglalaro na naman siya. Sinisiraan niya si Cadbury. Siya ang naging sanhi ng aksidente. Kaya si Cadbury ay dinala ng mga pulis. Nawala ng tagapag-alaga si Richie.
Bilang isang patakaran, nawala ang kanyang posisyon bilang CEO. Pagkatapos noon, sinabi ni Van Daw na gusto niyang protektahan si Richie para manatili siya sa bahay. At nagbabalak na patayin ang kasambahay sa kulungan. Ngunit lahat ng kanyang mga plano ay narinig ni Kim Bin sa basement. Alam ang balangkas ni Van Daw, sinabi ni Kim Bin kay Richie. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iligtas si Cadbury. Ngunit ang mayordomo ay nasa bilangguan. Hindi man lang makapunta at manakawan sa kulungan. Si Lucky Kim Bin ay isang inventor. Marami siyang kakaibang bagay. Ang bote ng puting likidong ito ay maaaring makasira ng anuman. Maaari nitong masira ang isang parking garage. O kaya, mga rehas na bakal sa bilangguan. Eksakto. Mabilis na nakuha ni Cadbury ang ipinadala ni Richie. Sa tingin mo ba ito ay toothpaste? Nang mag-toothbrush na ako. Resulta. Tiningnan ni Cadbury ang text sa card at naunawaan kung ano ang nangyayari. Pero huli na. Dumating na ang killer. Huwag mo siyang maliitin. Hindi basta-basta nabibigo ang mga assassin. At hinubad ni Cadbury ang kanyang damit. Pansamantala, dumating si Richie sa iyong bahay. Ginamit mo ang internet para i-hack ang iyong GPS. Ito ang linya ng komunikasyon para sa pamilya Richie. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang senyales. Ngunit ilang segundo bago kumonekta, naprotektahan ito sa pamamagitan ng pag-unplug sa network. Katapusan ng daan. Maaakay lang ni Richie ang kanyang mga kaibigan na pumasok sa bahay para mabawi ang linya ng komunikasyon. Ang mga batang ito ay pumapasok sa bahay ng iba. Naglagay sila ng pataba sa launcher ng artillery machine. Hanapin ang bantay. Shoot! Walang ingat. Nang magre-report na ang gwardiya, ang sumunod na putok ay pinaputukan. Inakay ni Richie ang mga kaibigan na lumabas sa basement. Nakita niyang nakatali si Kim Bin. Buti naman this time. Siya ang may pinakamaraming ideya. Oo naman, pagkatapos ng ilang sandali ng paghanda. Inubos ni Kim Bin ang isang gayuma at ibinuhos ito sa isang tubo. Nang umagos ito sa fountain, lahat ay magiging bula. Lahat ng mga guard ay naakit dito. Gamitin ang pagkakataong iyon para sirain ang kamera. Matagumpay na nakalusot si Richie sa bahay. Ngunit ang linya ng komunikasyon ay nagpapakita ng lokasyon ng mga magulang sa bahay. Maligayang pagdating sa bahay, Richie. Mas mabilis ako kaysa sa iniisip mo. Nawala na pala ang mga magulang dahil nahuli sila ni Van Daw. Tanong ni Van Daw sa mga magulang ni Richie. Saan nakatago ang pinakamahalagang kayamanan? Sabi ni Richard ngayon. Ito ay matatagpuan sa likod ng kortina no. Inawi ni Van Daw ang mga kortina. Tingnan ang family version ng Mount Rushmore. Mayaman na ako this time. Puna ng isang bundok. Matapos malaman ang lokasyon ng ari-arian, pinagbantaan sila ni Van Daw na papasok sa bundok. Ang malaking pinto dito ay voice recognition. Kantahin ang kantang ito. At magkatabi. Tamang password. Salamat Bobo at Malas. Bumukas ang mga pinto. Nang masiglang pumasok si Van Daw, natuklasan niya. Ang pinakamahalagang bagay ay talagang mga lumang bagay na puno ng mga alaala ni Richie. Nagalit si Van Daw at gustong patayin sila. Sa puntong ito ay tumakbo si Richie. Van Daw, kahit isang bata, ay hindi nakaligtas. Binatukan niya si Richie. Ngunit nakasuot si Richie ng bulletproof vest na imbento ni Kim Bin. Kaya okay ka lang. At atakihin lang siya. I-lock mo siya, Dad. Magandang ideya yan, anak. Nakatakas ang pamilya ni Richie. Nagtatago sila sa bibig ng eskultura. Tumayo si Van Daw sa taas habang nakatutok ang baril sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, nakatayo si Cadbury sa di kalayuan na may laser gun na nakatutok kay Van Daw. Ang pelikulang ito ay tinatawag na Richie Rich. Ito ay tiyak na isang alaala ng pagkabata ng maraming tao. Alam ng marami sa unang pagkakataon ang marangyang buhay ng mayayaman. Bagamat ang Richie Rich ay parang palabas na pelikula. Pero sa totoo lang, isang pamilyang may pagmamahal. Laging mas mahalaga kaysa material na pag-aari. Masarap maging mayaman. Pero minsan, ang pera ay magiging demonyo na lumalamon sa puso ng mga tao. I like, I share at I follow ang fanpage. Paalam at magkita-kita tayong muli.